Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Alright guys, ito panibagong update na naman. So ito, nalagay na natin yung mga filtration, running na lahat. Makikita nyo yan, napakalinis ng gawa natin dito guys. So bali ito ay 6 na rack. So yung 2 rack dyan is para sa mga buried female at 4 sa mga breeder natin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So guys, sa magandang araw ulit sa inyo. At yon, another week na naman. Dito tayo ngayon sa Lucban, Quezon. At nandito kami ngayon sa area, sa farm resort ng El Noras Farms, na kung saan ito guys, dumating na yung mga materials natin ngayon. Medyo na late lang, pero yan, nag-start na kami guys. So kasama ko si Paring Fernan ulit. Ayan, nakita nyo, tinitira na yung mga PVC. Si Paring Albert, ang may kasalanan ng lahat ng mga stud natin. Ayan, si Paring Makmak, kasama natin dito guys. So, ito yung area na sinabi ko sa inyo, pinakita ko sa inyo nung nakaraan, na dito tayo magbibuild ng urban farm setup. Which is meron tayong trapal pan dito na ginagawa ngayon. So, 3 dyan at 6 dito na mga para sa breeder natin at saka sa mga isolation tank natin. Tapos, nandito na rin yung mga ibang PVC. So, isi-set up natin. Wala pa yung mga tanks dito. So, i-schedule pa yon na pagdating dito, possible nyan Wednesday or Thursday pa. So ito muna yung gagawin namin ngayon na sisimulan namin. Then after nito, rat-rat na kami guys. Ayan. So balita ako kayo sa mga susunod na update. Alright guys, update naman tayo ulit. So naka-prepare na yung ating centralized piping dito para sa aeration. So nagbutas na tayo dito at naglalagay na si Paring Fernan ng mga control valve. So dako naman tayo dito. Dito naman guys, nakabuo na kami ng isang frame para sa trapal pond. So binabanatan pa ni Paring Mac yung iba. Ito pa. So ayan, okay na rin yung ating mga PVC dito. So nakakata rin to. Uugasan na lang to. And then etong mga PVC na to guys, para naman to sa system dito, no? Once na mapinturahan natin, malagay natin yung trapal. So nandito na rin yung trapal pond natin. Ayan. So pipinturahan na lang natin to maya maya. And then ito na rin yung ating mga phenolic board para sa ating trapal pan, no? So, ayan guys. So bali dito magkakaroon tayo ng 6 na mga rack. At dito naman is 3 trapal pan dito. Pero napakaluwag pa ng space yan guys, no? Kita nyo. So maluwag pa. Para siyang function hall tong area na to. Ayan. Tapos ang kaganda nito, naka-flooring din talaga, kaya mainam gumalaw. Then maluwag pa. Malaman natin kung ano pa yung magiging plano natin dito sa ating urban farm setup. Kasi itong area na to dito sa Lucban, Quezon is magkakaroon tayo ng maramihang seminar dito sa mga malalapit. So I encourage lahat ng mga taga Quezon, no? Kung saan parte kayo ng Quezon, Calabarzon, pwede kayo mag-drop by dito para sa malakihang seminar na gaganapin natin. Alright, so after nyan, pag natapos na ito lahat, pinturahan natin, then set up na natin to sa mga susunod na araw. Let's go! Another update guys. So ngayon is pang 3rd day namin dito sa Resorts Farm. So nabuo na natin yung mga framing para sa trapal pond.
Ayan, pinipinturahan na lang natin ng primer para mas tumagal yung bakal natin, di agad-agad kakalawangin. Then yung dito, ito makikita nyo, pinapabricate na yung para sa mga stand dito. Magkakaroon dito lahat ng mga para sa breeder's rack to, tsaka sa mga isolation tack para sa mga bird female natin. So 6 yun nandito. Then yan, tapusin natin mamaya, isiset na namin yung trapal pond after mapinturahan din matuyo. Tapos kahapon nag-layout na rin tayo dito ng para sa aeration. Ito, mga nakaabang na yan guys. Hanggang dyan, hanggang doon sa dulo. So medyo matagal din to ng project dahil medyo marami tayong trabaho dito. Tapos customize lahat. So yan, makikita nyo guys. At ito yung area. Napakaganda ng area guys. Quality yung klima dito. Napaka-solid ng area. Ayan, ang luwag. So dito tayo, hopefully soon makapag-seminar tayo ng massive seminar yung gagawin natin para sa crayfish farming. Then by tomorrow, Thursday, ma-deliver yung lahat ng mga tanks. Isi-set up na natin dyan. Diretso lagay ng tubig, cycle na kagad. Tapos ilagay na natin tong mga PVC na nandito. Ito, ayan. Then set up na ito. May filtration kasi ito lahat guys. Ayan o, mapapansin nyo lahat yan. May filtration yan. May mga isi-set tayong piping dyan para sa centralized na system dito. Ayan. Kaya sa mga nagpaplano at gustong magpagawa ng ganitong urban farm setup, kontakin nyo lang ako sa FB page, Fishkada. Then sa mga ibang detalye, pwede po kayo mag-inquire dyan. May contact number po tayo dyan guys. Ayan. So marami pa tayong mga nakaabang na project. Next project natin sa Bulacan. Ayan, marami tayong mga kahabi dyan na mag-start din sa crayfish farming. Then update namin kayo kung hindi matapos ngayon or mamaya, siguro possible tomorrow. Makita nyo dahil ito, pinipinish namin pinturahan para mas matapos na. Alright, let's go! Alright guys, update tayo day 4 dito sa may Lukban, Quezon, na kung saan dito guys, ayan, dumating na yung mga materialis natin para sa urban farm setup. Ito, yung ating mga aquarium, nandito na. So mamaya hugasan na lang natin yan. Tapos ito yung ating nagawa kahapon na hindi natapos. So pipinturahan natin to lahat. Ayan, dahil may final touch pa tayo dyan mamaya. Tapos yung trapal pond natin, so pinasok na yung lahat ng mga pinolik board. Ito, pipinturahan pa natin ito mamaya. Ayan. Then ito pa yung mga ibang kailangan na accessories. Tapos dito sa likod, yung layout naman ng para sa compressor. Yung ginamit natin dito guys, dahil malaki yung area, is mas malaking compressor na yung ginamit natin. Blower na. Ito, yung linyahan natin. Punta dun. Ayan. Tapos yung stand natin dito sa mga buried, bali 6 na rack to. Ayan o. So napakaluwag ng area dito guys. Ayan o. 6 yan. So marami tayong mga breeders na ilalagay dito. Then dito yung mga trapal pond for grow out, mga krillings na mangyayari. So kung mapapansin nyo dito, lahat ng ginagamit nating stand is heavy duty siya. Mga naka full weld, pang matagalan yan guys. So matitibay talaga siya. Hindi tayo naggagawa ng mga basta-basta lang na mga setup. So mamaya i-setup na natin to after mapinturahan. I-fix natin lahat dito yung mga tanks. Tapos mag-drop tayo dito ng mga aeration. Then yung filter kasama na yan dyan. Tapos mamaya update ko kayo. Si-setup na rin yung ating trapal pond. So mamayang hapon, hopefully matapos lahat yung mga gawain natin dito sa farm. And then after nyan, cycle na tayo. Alright? Alright guys, progress muna tayo. So na-final paint na natin yung ating mga metal stand. Ito, yung mga metal rack na 3 layer. At ito, sinisetup na natin. Hinugasan ko na yung mga aquarium. Ito. So mamaya makikita na natin yung final output. Tapos, ito pa yung mga iba na uhugasan natin. Madami pa. So ito pa yung mga stand. Ayan. So busy kami ngayon guys. So ito is medyo matagal lang din talaga gawin dahil nga customize siya at napakalaki ng area. And then yung inabil sa atin dito, ayan o, grabe. Napakadaming breeders na ito. Tapos ito, after natin maset yung mga tank mamaya, ito naman yung isusunod natin pang final. Lagyan rin natin to ng piping. So abangan natin yan dito. Ayan. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break
I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alright guys, ito panibagong update na naman. So ito, nalagay na natin yung mga filtration. Running na lahat. May kita nyo yan, oh. Napakalinis ng gawa natin dito guys. So bali ito ay 6 na rack. So yung 2 rack dyan is para sa mga buried female at 4 sa mga breeder natin. So ayan, oh. Dito, so naka-specialize siya dahil ang ginawa natin dito is 3 chamber, no? Para sa mga buried. Kung mapapansin nyo, meron tayong 2 naka-divide. So tag 3 PVC rin. So bali mas marami tayong mailalagay dito ng mga buried female kasi marami tayong mga breeder na naka-standby. Yo, what's up guys? So update tayo. So guys, ito na, settle na natin lahat yung ating urban farm setup dito, na kung saan yung mga tanks natin is puno na ng mga crayfish. So bali 24 sets, tapos bakante yung 2 rack para sa mga mag-iitlog. Ito yung isolation tank natin. Alright? So nandyan na yan sila. So waiting game na lang tayo. Ayan, oh, ito yung mga crayfish natin guys. Ayan, oh. Ayan na sila guys. Ang dami yan, eh. Mga nagpapahinga na sila guys. Yung iba nag-a-adjust pa. Ayan. Ayan, so madami-daming mga breeder yung naandito. And hopefully mas marami pang ma-breed dito sa farm. So by the way, itong location natin, dito yan sa may Lucban, Quezon. Pwede nyo bisitahin or i-check nyo yung FB page Elnora's Farm. Ilalagay ko dito yan sa screen para makita nyo, dahil itong farm na to is tumatanggap din sila ng accommodation para sa mga gusto mag-staycation, no? Dahil yung pinakita ko sa inyo, meron dong modern bahay kubo sa taas na may swimming pool. So pwede kayo mag-stay dito guys, kasama ang inyong family, no? Napaka-relaxing, tahimik, at talaga mag-enjoy yung buong pamilya nyo. Alright? And pag umusita kayo dito guys, punta lang kayo sa baba ng farm, makikita nyo na yung ginawa nating setup dito, na kung saan na yan, no? Napakalinis ng pagkakagawa nyan guys, napaka-solid. Ayan, tingnan nyo naman, organized na organized, no? Alright? Then dito, ito yung ating mga trapal pan. So kung mapapansin nyo, naayos na rin natin yung mga malupitan nating filter, no? Ayan, nakalagay na lahat yung mga overhead sump natin dito. Then i-refill na lang yung mga tubig. Ayan, nakikita nyan. So lahat yan may mga tubig na. Ayan, i-on na lang natin yung lahat ng motor. So lalagyan na lang tong 2 na to. Then okay na yan. Then isa-cycle na lang ulit natin. Then after nyan, pag natapos na yung cycling period na at nagkataon na meron na silang for grow out, pwede na nilang gamitin to. Alright? So again guys, sa mga gusto at nagplanong magpagawa ng ganitong setup, mag-PM lang kayo sa FB page, Pishkada. So sa mga nagtatanong sa detalye, mag-PM lang kayo dyan guys, no? Lagi naman tayong active para sagutin yung mga tanong nyo regarding sa crayfish farming. And nagko-conduct din tayo ng actual seminar guys, no? PM lang kayo guys sa mga katanungan, at sa pagdating sa crayfish farming, sasagutin natin yan. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. So kung bago pa lang kayo sa ating channel at mahilig kayo sa mga fish keeping content, sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe, at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. At guys, abangan nyo yung mga pending edit natin ng mga video. So marami tayong video na nakaabang. Stay tuned dahil marami tayong mga project na ginawa at nagkasabay-sabay. So ito pa yung last na binalikan natin. So abangan nyo pa yung iba guys, marami pa. Alright, let's go!